Ilang taon na ang nakalipas nang bumalik si Agatha sa bayan na pinagmulan. Hindi para magbakasyon, kundi para maghiganti sa bayan na dahilan kung bakit namatay ang kanyang ama na alkalde noong bata pa lamang siya. Pinatay ang papa niya na tumatakbo noon sa eleksyon ng kalaban nitong partido na may malaking angkan sa kanilang bayan, ang mga Buena Vista. Pinagbintangan din ang pamilya nila na nagpasabog noon sa dating plaza kung saan may meeting de avance ang kalabang partido. Maraming buhay na nawala na isinisi sa kanila. Pinagtabuyan sila ng sariling bayan kaya napilitang umalis ang kanilang pamilya. Sa muling pagbabalik ay puno ng galit ang puso ni Agatha. Sinimulan niya ang pagpapanggap, iniba niya ang pangalan at inakit ang apo ng kalaban noon ng ama sa eleksyon. Hindi naman siya nabigo, nagawa niyang paibigan ito. Doon niya sinimulan ang paghihigante sa bayan ng San Vieja sa iba't ibang paraan. Umalis na kayo rito sa San Vieja! Hawak-hawak sa kamay si Agatha ng inang si Maricel habang pilit silang itinutulak ng mga taong nakapaligid sa kanila. Magsilayas kayo, mga mamamatay tao! Wala kaming kasalanan sa pagsabog sa plaza. Katuwiran ang naiiyak niyang ina. Habang ang 15 taong gulang na si Agatha ay nakatingala at naguguluhan ng anyo sa iba't ibang mukhang nakikita. Galit na galit ang mga tao habang sinisiksik silang mag-ina. Hindi niyo sila kailangan ipagtabuyan! Papa? Aniya nang humarang sa kanila ang abang si Alfredo bago sila nag-aalalang nilingon. Ayos lang kayo? Oo. Pilit tumango si Maricel. Bumaba ang mga mata nito sa kanya. Ikaw anak, ayos ka lang ba? Maliit na ngiti ang ibinigay sa kanya ng ama. Ayos lang po ako, Papa. Huwag ka mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Natatakot na tumango ang dalagita. Hindi niya alam kung bakit sila umabot sa ganito. Ang tanging alam lang niya ay tumatakbo sa eleksyon ng kanyang ama. At isang angka ng kalaban nito, ang matagal nang namumuno sa kanilang bayan. Nakikiusap na humarap si Alfredo sa mga tao. Wala kaming kasalanan. Huwag niyong idamay ang mag-ina ko. Huwag kayong makinig sa kanya. Sila ang may kasalanan kung bakit maraming namatay sa plaza. Sambit ng isang lalaki. Mas umingay ang mga tao at mas naging malakas ang loob na lapitan sila. Naipit si Agatha sa karamihan hanggang sa may narinig siyang isang putok ng baril. Alfredo! Takot na sigaw ng ina. Nang dahan-dahang ilipat ni Agatha ang nanlalaking mga mata sa amang yakap-yakap sila, ay marahan itong bumagsak. Automatiko namang lumayo ang mga tao sa kanila habang ang iba ay nagtakbuhan sa takot. Alfredo! Dinaluhong ni Maricel ang asawang nakahandusay at may dugo sa dibdib. Hindi! Umiling ang umiiyak na mama niya habang hawak na mahigpit ang kamay ng kanyang papa. Tumawag kayo ng tulong! Pakiusap pa ng kanyang ina. Nang tingnan niya ang mga tao ay walang kumikilos para tulungan na nag-aagaw buhay niyang ama. At nang mag-angat ng tingin ay nakita niya mula sa loob ng bintana ng sasakyan ang mga Buena Vista. Ang kasalukuyang congressman na si Julio at ang anak nitong gobernador na si Cesar. Nakangisi pareho ang mag-ama habang pinanonood ang trahedyang iyon sa kanilang pamilya. Sunod-sunod na bumagsak ang mga nakabiting luha ni Agatha. Rinig niya ang malakas na hagulhol ng ina. Nang balikan ng tingin ng kanyang papa, ay napatulala siya nang tuluyang bumitaw ang kamay nito sa pagkakahawak sa mama niya bago ipinikit ang mga mata. Papa! Napaluhod siya. Niyakap ang ama na sa mismong minahal at pinagsilbihan na bayan binawian ng buhay. Pero sa halip na tulungan silang mag-ina ng mga taong nakapaligid sa kanila, ay pilit silang pinaalis ng mga ito ng San Vieja. Papa! Automatikong napabalikwas si Agatha sa pagkakasandal. Mabilis ding nakaiwas ang nakasilip sa kanyang janitor na si Marlon mula sa ibaba ng ring. Agatha, relax. Kahit masagi mo lang ako, talagang tulog agad ako.
Nasulyapan niya ang mga kamay na nakasuot ng pulang boxing gloves. Nandito ka pa rin sa boxing ring. Paalala pa nito. Mukhang napagod ka kasparing mo ah. At saka, ano bang napanaginipan mo? Napatitig si Agatha sa kawalan. May halos 15 taon na ang nakalipas. Pero ang tanging laman pa rin ng kanyang panaginip ay ang pinakamasakit na sandali na iyon sa buhay niya. Ano ba yon, ha? Tanong pa rin ni Marlon. Ako ba, aray? Dugtong nito nang akmang itataas pa lang niya ang kamay. Nailing siyang tumayo bago hinawi ang boxing ropes at bumaba. Agatha, sino ba talagang pinaghahandaan mo? At halos dito ka na nakakatulog sa boxing gym. Lumingon siya kay Marlon. May mga taong merong malaking atraso sa akin. Makahulugan niyang sagot. Sino? Halos lahat naman takot sa iyo rito eh. Hindi mo sila kilala. Tuluyan na siyang naglakad paalis. Sino bang tinutukoy mo? Taga saan? Sigaw na pahabol pa nito. Mga taga San Vieja. Nakangisi at mahina niyang tugon. Nagsuot lang na makapal na jacket si Agatha bago lumabas ng boxing gym. Sumakay siya sa malaking motor at pinaharurot iyon. Dire-diretso siya sa bahay. Binuksan niya ang isang kwarto at humarap sa isang board. Naroon nakadikit ang iba't ibang litrato. Magkikita-kita na rin tayo. Kausap niya sa mga larawan na naroon. Anak! Mabilis niyang hinila ang kurtina na sadyang naroon sa board bago natatarantang humarap sa direksyon ng pinto. Napahinga si Maricel. Akala mo ba hindi ko pa nakikita yan? Napakurap ang dalaga. Ano bang plano mo sa mga litrato na yan, ha? Tanong nito habang malungkot ang mga mata. Sadya siyang hindi sumagot. Kalimutan mo na mga taong yan. Paano ko magagawang kalimutan ang mga taong sumira sa buhay ko? Si Maricel naman ang natigilan. Sinira nila ang buhay natin. At anong gagawin mo, Agatha? Babalikan mo sila? Matapang siyang tumango na ikinakunot noon ng ina. Babalik ako sa San Vieja at lahat ng tao na naroon ay pagbabayarin ko. Lumapit si Maricel, hinawakan sa kamay ang kaisa-isang anak. Huwag ka nang bumalik sa lugar na yon. Pinagtabuyan na nila tayo. Kapag nalaman nilang bumalik ka, hindi sila magdadalawang isip na gawin yun ulit sa'yo. Ngumiti siya at umiling. Hindi na ho ngayon, Mama. Matagal ko po itong pinagplanuhan. Nawala na ang papa mo. Ayoko mapahamak ka pa. Hindi ho ako mapapahamak. Pinaghandaan ko to. At isa lang ang pangako ko. Magbabayad ang lahat ng taong may dahilan kung bakit nawala sa atin si Papa. Umalis na lang tayo rito, anak. Kalimutan na natin ang lahat at sa ibang bansa tayo magsimula muli. Mama, bata pa lang ho ako. Nakatatak na sa isip at puso ko ang pagbalik sa San Vieja. At walang makakapigil sa akin sa desisyong yon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng ina. Hayaan niyo po ako mabigyan ng hustisyang nangyari kay Papa. Babalik ako kapag nagawa ko na yon. Marahan na siyang bumitiw dito. Kahit mahirap habang naririnig itong umiiyak, ay nagbibingi-bingihan siya. Walang lingon-likod siyang lumabas ng kwartong iyon. Kinuha ng dalaga ang cellphone at itinapat iyon sa tenga. Nasaan ka? Sunduin mo ako. Babalik ako ng San Vieja. Ibinaba niya ang cellphone at sinakbit ang bag. Nang lumabas ng kwarto, ay natigilan pa siya na makita ang litrato ng ama. Gagawin ko ang lahat para malaman kung sino ang dahilan kung bakit hindi na namin kayo kasama ngayon. Pangako yan, Papa. Naglakad na siya at napahinto sa pinto kung saan nakatayo ang ina. Agatha! Agad siyang lumabas at sumakay sa humintong kotse. Ngayon ka na ba talaga babalik ng San Vieja? Tanong ng kaibigan na si Janice bago sinulyapan ang ginang na nakatanaw.
Mukhang ayaw ni Tita Maricel na umalis ka. Dugtong ng kaibigan. Sigurado ka bang itutuloy mo ang plano mo? Magmaneho ka na. Utos ni Agatha imbes na sumagot. Alangang kumaway si Janice sa kanyang mama bago nagsimulang magmaneho. Ilang oras lang ay inihinto na ng kaibigan ng sinasakyan kung saan ang direksyon ng kanilang bayan. Nilingon siya nito. Sigurado ka na ba rito? Desididong itinitig niya ang tingin sa kalsada. Agatha, ipapaalala ko lang. Papasok ka sa lungga ng mga kalaban mo. Patuloy ni Janice. Seryoso niyang pinagtagpo ang mga mata nila. Huwag ka mag-alala. Marami akong bala. Sigurado niyang tugon. Napatango ang kaibigan bago hinawakan ang manibela. Basta kung kailangan mo ng tulong, nandito ako. Tumango ang dalaga at sinulyapan ng paa ni Janice na tinapakan ng silinyador. Ikaw ba si Age Dionisio? Ako nga ho. Nandito ang bahay na uupahan niyo. Nagpatiuna ang landlady na pumasok sa loob. Akmang hakbang si Agatha nang pigilan siya ng kaibigan. Ada Dionisio? Bakit yun ang sinabi mo? Mahinang tanong nito. Hindi nila pwedeng malaman ang pangalan ko. Hindi pa. Patuloy niya. At habang nandito ka sa San Vieja, ikaw naman si Patricia. Bakit pati ako kailangan magpalit? Kailangan natin mag-ingat, kaya huwag ka nang maingay. Ada, halina kayo. Nakangiting kumampay ang ginang sa kanila. Nandiyan na ho. Sumunod sila sa loob at maayos naman ang buong bahay kahit hindi kalakihan. Na makaalis ang landlady ay sabay nilang tinungo ang isang kwarto. Nasa San Vieja na nga tayo. Sambit ng kaibigan nang maupo sa kama at sulyapan ng bintanang nakabukas. Habang siya naman ay inilalabas sa bagang ilang litrato. Idinikit niya iyon sa kahoy na dingding ng bahay bago iyon nakahalukip-kip na pinagmasdan. Kaya mo ba mga Buenavista na nag-iisa? Oo naman. Kinuha niya ang isang marker pen. At dito ko uumpisahan. Ninarkahan niya ang nasa ilalim na litrato. Si Diego Buenavista, ang kasalukuyang alkalde. Ang apo ni Julio, na dating congressman na ngayon, ay gobernador na. Ang bisi namang si Cesar ay ang ama ni Diego. Talagang ang mga Buenavista na lang ang nagpapalitan sa pwesto rito sa San Vieja. Dismayadong saad ni Janice. Nilagyan niya ng bilog ang litrato ng huling apo ni Julio Buenavista. Kapag nakuha ko siya, madali na lang na makuha ang tatay at lolo niya. Tumango-tango ang kaibigan. Pero teka, paano mo naman yung gagawin? Ngumisi si Agatha. Madali ko lang yun magagawa. Suot ito. Lumapit siya sa kama at kinuha ang isang bag. Binuksan niya yon. Napahanga si Janice sa nakita. Ang gaganda at sexy naman ang mga dress na dala mo. Hindi na nakapagtatakang mahilig sa mga babaeng nakasuot niya ng apo ng Buenavista. Kaya kung yan ang tipo niya, ibibigay ko yun sa kanya at pupuntahan natin ang bar kung saan siya madalas pumunta. Kinuha niyang isang maikli at pulang bestida. Mag-aayos lang ako. Pagkatapos, aalis na tayo. Makalipas ang ilang minuto, ay naglakad na si Agatha kasabay ang kaibigan sa loob ng isang maingay na bar na hindi aasahan sa ganitong tila makalumang bayan. Alam mo bang pagmamay-ari to ng mga Buenavista? Talaga? Tanong ng kaibigan na makaupo sila sa stool chair sa bar counter. Marami pa silang lihim na pagmamay-ari rito sa San Vieja. Dito rin sa bar na to sila nagkakaroon ng transaksyon sa mga iligal na gamot nilang binibenta. Dapat talaga maputol ng mga sungay ng mga Buenavista na yan eh. Sambit ni Janice. At ako ang gagawa niyon. Sagot niya. Si Mayor. Umugong ang bulungan na iyon kaya agad siyang lumingon. Tumaas ang sulok ng labi ni Agatha nang makita ang binatang alkalde. Kasama ang ilang mga gwardya.
Uminom lang kayo at mag-enjoy. Ngingiti-ngiting nito. Nang okupahan nito ang silya sa isang mesa sa di kalayuan, ay agad niyang inayos ang buhok. Nilingan niya ang kaibigan. Sisimulan ko ng trabaho. Diretsong naglakad si Agatha habang hinahangin ang kulot na bandang dulo ng buhok. Kitang-kita niya sa sulok ng mga mata ang tingin ng mga lalaki sa paligid. Pero isang atensyon lang ang gusto niyang makuha. Sa dance floor siya nagtungo at nagsimulang marahang kumembot. Agatha, nakatingin na sa'yo si Mayor. Lihim niyang hinawakan ang tenga na may suot na maliit na earphone. Naroon ang boses ng kaibigan. Pasimple niyang sinulyapan si Diego, nakabulungan ng isang gwardya habang nakatitig sa kanyang pwesto. Nang makitang palapit ang gwardya, ay agad niyang tinakpan ng buhok ang tenga. Excuse me po, ma'am. Painosente siyang huminto. Iniimbitahan po kayo ni Mayor sa mesa niya. Nilinga niya ang binatang alkalde. Nakangiting itinaas nito ang hawak na baso ng alak. Pakisabi sa kanya, kung gusto niya ako sa mesa niya, siyang lumapit. Bumalik naman ang gwardya kay Diego at bumulong. Nakita niya kung paano ito ngumisi at wala pang isang segundo nang tumayo ito. Inayos ang suot-suot pagkatapos ay lumapit sa kanya. Bakit ako pang gustong lumapit na magandang babae na kaharap ko ngayon? Ngingiti-ngiting tanong nito. Gusto ko lang makasigurado na si Mayor nga ang gusto kong makasama sa table niya. Matamis niyang sagot. Mas lumapit sa kanya si Diego habang titig na titig sa kanyang mga mata. Ako nga. Napangiti si Agatha. But I really have to go. I'm sorry, Mayor. What? Magrereklamo pa lang ito nang idikit niya sa labi ang isang calling card. Hindi ako easy to get. Pero kung aayain mo ako sa isang decent date, baka hindi kita matanggihan. Kumindat siya rito bago kumaway. Bye! Dire-diretso siyang lumabas matapos pasimpleng tanguan si Janice. Napahagod naman sa sulok ng labi si Diego habang sinusundan ng tingin ang bagong muka sa kanilang bayan. Paano kung hindi siya tumawag? Umagang-umaga ay nakatitig sina Agatha at Janice sa cellphone na nasa ibabaw ng kama. Tatawag siya. Sigurado niyang saad. Paano? Hindi na naituloy ng kaibigan ang sasabihin nang marinig ang pagtunog niyon. Napangiti siya. May ilang minuto bago niya sinagot ang cellphone at ini-loudspeaker. Hi, gorgeous. Mayor? Maarte niyang sabi. Pigil naman ang tawa ni Janice. Well, hindi na ako magpapaligoy pa. Can I ask you out on a date? Date? Ulit ni Agatha. Yes, magla-lunch kami ng family ko sa bagong open namin na restaurant. Hindi ba parang ipapakilala mo na agad ako sa kanila on our first date? Narinig niya ang tawa ni Diego. You're not only beautiful, you're smart too. I like that. Come on, you didn't even know my name, Mayor. Marami akong oras na kilalanin ka. Ako hindi mo pa kilala. Napangisi ang dalaga. Kilalang kilala na kita. What? Takang putol nito sa kanya. Wala. Ang sabi ko, kailangan ko na maghanda para sa lunch date natin. Para hindi ako mapahiya sa future in-laws ko. Hindi man niya nakikita, ay alam niyang ngiting-ngiti ang binatang alkalde. I can't wait to see you, gorgeous. Bye, Mayor. Bye. Napairap siya nang ibaba ang cellphone. Buwisit niyang inihagis iyon sa kama bago napapamewang. Hindi ko maaatim na maging pamilya ng mga katulad nila. Pupunta ka ba talaga? Oo, hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong yon. Natagpuan ni Agatha ang sarili sa harap ng bagong-bagong restaurant. Maraming sasakyan at ilang miyembro ng pamilya ng mga Buenavista sa paligid. Hey, you're here.
Napatingin siya kay Diego na lumapit. "You look so stunning." "Thank you, Mayor Diego." Napangiti ito. "Finally, kilala mo na ako." Nakangiti niyang itinaas ang kamay, pinalandas ang daliri sa botones ng suot nitong polo. "Tingin ko, ako naman ang dapat makilala mo." Tumango naman ang kaharap. "So, who's this beautiful I'm looking at and my day today?" "I'm Ada." "Ada?" Tangong ulit nito. "It's nice to see you, Ada." Hindi naaalis ang mga mata sa kanya ng alkalde. "Masaya rin akong makita ka ulit, Mayor." "Shall we?" Inangkla nito ang braso sa kanya. Automatiko naman siyang kumapit doon bago lihim na tumalim ang tingin. "Dad, Lolo, I'm here with Ada." Pakilala ni Diego sa kanya nang lumapit sila sa mga ito. Maliit ang ngiti niyang nakipagkamay. "It's my pleasure to meet you both, Governor, Vice Governor." Nakangiting sinulya pa ni Cesar ang anak. "Talagang buena vista ka. Mahusay kang pumili. Sa loob niyo na ipagpatuloy ang kwentuhan niyo." Aya naman na matandang lalaki. Walang emosyon na pinagmamasdan ni Agatha ang mga kaharap na Buena Vista. Tumaas ang isang kilay niya nang kunin ang tinidor at padabog na bitawan iyon sa mesa. Natigilan ang ingay sa pagkainan at natuon sa kanyang atensyon. "Are you okay, Ada?" Mahinang tanong sa kanya ni Diego na takot na sinulya pa ng ama at lolo nito. Itinaas niya ang muka at ngumiti. "Sorry to interrupt you, gentlemen." Paumanhin niya. Ngumiti naman ang mga ito. "Anyway, I heard halos mga Buena Vista nagpapalitan sa pwesto rito sa San Vieja." Kinuha na niya ang pagkakataon habang kaharap ang mga ito sa mesa. "Mahal kasi kami ng mga tao rito." Kumpiyansang sagot ni Julio, ang lolo ni Diego. "At isa pa, wala naman maglalakas loob kumalaban sa angka namin." Segunda pa ni Cesar, ang kasalukuyan namang vice-gobernador. "Sabagay, pare-pareho kayo." Makahulugan niyang sagot. Napakunot noon naman ng mga ito. "Pare-pareho kayong matatalino at magagaling mamuno." Bawi niya. "Kaya alam ng mga nasasakupan niyo kung sino ang dapat na iboto." "Tama ka, Iha. I like you. You're honest." Nang lingain ni Agatha si Diego, ay ngiting-ngiti ito sa kanya, buhat sa narinig na puri ng ama. "Governor!" Napatingala silang lahat sa boses na iyon at napakurap si Agatha nang makita ang isang pamilyar na lalaki. "Ronan!" Tumayo ang matandang lalaki at nakipagkamay dito. "Mayor, bumati ka sa isa sa mga investor na namuhunan dito sa bayan natin." Utos pa ni Cesar sa anak na napipilitan namang tumalima. Sandaling nagkamay ang dalawang binata. "Thank you for coming, Mr. Gadeza." Pasasalamat ng bisi dito. "So, balak mo ba magstay dito for good?" Tanong naman ni Julio. "No, Governor. Babalik din ho ako ng Maynila after ng business appointments ko rito." "I understand. Ang katulad mong businessman, laging abala at ipinagmamalaki ka ng San Vieja." "Salamat, Gov. Siya nga ho pala, marami akong kaibigan na interested na mag-invest sa mga proyekto niyo rito." Nagkatinginan agad ang mag-ama. "Mas maraming kababayan natin dito ang magkakaroon ng trabaho at hanap buhay." Patuloy ni Ronan. "Tama, mas maraming mamumuhunan, mas magiging magandang ekonomiya ng bayan." Tuwang-tuwang nakipagkamay ang gobernador at bise sa binatang negosyante. Hanggang sulyapan ni Ronan ang babaeng nakaupo sa silya at hindi masalubong ang tingin niya. Napansin naman agad iyon ni Diego. "She's my date." Seryosong pauna nito. "Diego!" Awat naman ang bisi sa anak. She's staring at my date, Dad. Don't be disrespectful.
lalo na sa tao nagbibigay ng oportunidad sa bayan natin. Iha, dagdag ni Cesar. Nahigit naman ni Agatha ang hininga. Iha, I'd like to introduce you to Mr. Ronan Gadaza, a successful businessman and one of San Vieja's pride. Pilit niyang kinalma ang sarili bago dahan-dahang tumayo. Marahan siyang humarap sa mga ito. Nang magtama ang mga mata nila ng binatang negosyante, ay matigas siyang napalunok. She's Ada, by date. Si Diego na ang nagpakilala sa kanya bago inabot ang kamay niya. Ada. Ulit ni Ronan habang hindi inaalis ang tingin sa dalaga. Hanggang sa bumaling ito sa gobernador at bise. Congratulations ulit sa bago ninyong restaurant. I really just dropped by to congratulate you. I have to go. Marami pa ho ako na iwang trabaho. Nang umalis si Ronan, ay doon lamang tila nakahinga si Agatha. Nang bumalik sa mga silya ang mga Buenavista, ay nagpaalam siya sandali. Nagmamadali ang lakad niya sa labas ng restaurant nang may humila sa kanyang braso. Ronan? Ngumisi ang dating kababata. Ada? Sarkastikong tanong nito. Or should I call you Agatha? Galit siyang bumitaw sa pagkakakapit nito. Shut up! Bakit ka andito? Inis niyang sinalubong ang mga mata nito. Mahinahong lumapit sa kanya si Ronan at sandali pang nagmasid sa paligid. Galit pa rin ang mga taga San Vieja. Hindi nila malalaman na ako ang anak ni Alfredo Venencio kung hindi mo sasabihin. Natitigan ng binata ang mga mata ni Agatha na puno ng sarkasmo. Nandito ka para maghiganti. Siguradong saad ni Ronan. Nangingilid ang mga luha niya ng tumango. Gusto kong pagbayarin ng San Vieja sa pagsira ng pamilya ko. Bibigyan ko ng hustisyang ginawa nila sa papa ko. Agatha, delikado ang gagawin mo. Ilang taon ako naghanda para rito. Tatapusin ko ang laban na silang nagsimula. Desididong sambit niya. Magpanggap kang hindi mo ako kilala at hindi ako mapapahamak kapag ginawa mo yon. Tumalikod na siya at muling pumasok sa restaurant. Hindi pa man nakakalapit sa mesa, ay rinig na niya ang nag-uusap ng mga Buenavista. Milyon na makukuha nating pera sa mga negosyanteng magtatayo sa bayan natin ng mga negosyo. Iba pa ang mga iligal na gawain na pwede nating idagdag. Tama kayo, Papa. Palalawakan din natin ang kunwari nating BPO company. Dugtong na sang-ayon ni Diego. Hindi na ipinagpatuloy ni Agatha ang paglapit sa mesa. Hindi na siya nagpaalam at agad na umuwi. Oh, ano nangyari sa lunch date niyo ni Mayor? Nagmamadali niyang kinuha ang laptop at seryosong nagtititi pa. Bingo! Ano yan? Lumapit agad si Janice sa kanya. Ang mga walang hiyang Buenavista, may pekang CEO sa isang BPO company, pero sila rin naman ang tunay na may-ari. At hindi lang yon, puro illegal ang nangyayari sa loob. Hindi talaga customer service ang tinatrabaho nila. Trabaho nila magpanggap na kung sino para makapang-scam na mayayamang dayuhan. Doon din sila nag-ooperate ng illegal nilang pasugalan. Napangiti siya ng sarkastiko nang isarado ang laptop. Ang dumi-dumi ng bayan na to. Ngayong nalaman mo yan, anong plano mo? Usisa ng kaibigan. Kailangan kong makapasok sa BPO company na yon at makakuha ng ebidensya. Maraming ebidensya. Patuloy niya. Paano mo naman gagawin yon? Gamit si Mayor. Siguradong sagot niya. Hello, Ada? Yes, Mayor? I was looking for you yesterday. Sorry, sumama kasi ang pakiramdam ko. Gusto ko sana magpaalam sa'yo. Kaya lang, busy ka sa mga bisita. Are you okay now? Naging malambing ang himig ng alkalde. Yes, okay na ako. Wait, bakit ganyan ang boses mo? Hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Pag-arte niya.
What do you mean, Ada? Takang tanong nito. Nasiraan kasi yung taxi na sinakyan ko. Tapos ibinaba niya ako kung saan. Papunta pa naman sana ako sa inyo. Don't worry. Pupuntahan kita dyan. Talaga? Yes. Nasaan ka ngayon? Ngumisi si Agatha bago nilingon ang BPO company sa likod. Ada? Untag pa ng alkalde. Nandito ako sa malapit na highway. Nasa harap ako ng isang company. Naglagay siya ng kunwaring pag-aalala sa tono. Okay, alam ko na kung nasan ka. Sa Optima BPO company. Hintayin mo ako dyan. Papunta na ako. Nang ibaba ang cellphone, ay inayos niya ang suot na salamin sa mga mata. Napatingin pa siya sa ilang empleyado na pumasok sa loob. Simula na ng gera. Aniya, dahil hindi lang ang mga Buenavista ang maapektuhan sa kanyang plano, kundi ang lahat ng mga tao na kumampi sa mga ito. Nang huminto ang kotse ni Diego, ay agad na umarte si Agatha. Are you okay, Ada? Kunwari siyang humawak sa ulo. Inalalayan naman siya agad nito sa magkabilang braso. Medyo nahihilo lang ako. Ipinikit niya ang mga mata. Sinilip naman ng alkalde ang mukha niya. You wear glasses now? Marahan niyang iminulat ang mga mata nang mapansin nito ang cat-eye glasses niya. My eye doctor advised me to wear them, kaya siguro nahihilo ako at naninibago. Napatingin sa paligid ang nangangambang si Diego. Umiikot talagang paligid ko. Patuloy na pag-akto niya. Dito na muna tayo. Nang bumaling si Agatha sa kumpanyang nasa likuran, ay nilinga niya ang kaharap. Pwede ba tayo rito, Mayor? Of course, kilala ko ang may-ari nito. Giniya siya ng alkalde maglakad, kaya mas ginalingan niyang pag-aarte. Sa isang cubicle na tila opisina sila nagtungo. Iniupo siya nito sa upuan doon at binigyan ng tubig. Ayos ka na ba? Oo, salamat, Mayor. Lumampas ang tingin niya sa mga nakahilerang empleyado kaharap ang mga computer. So, this is the BPO company? Naaninag niya ang alangan sa itsura ni Diego na bahagyang tumango. Yes. From what I heard, successful ang kumpanyang to. Ibig sabihin lang, malaking tulong to sa mga taga San Vieja. Napatingin ito sa kanya nang ilapat niya ang palad sa braso nito. Ibig sabihin lang din, mabuti kang leader sa kanila. Nakita niya ang magandang ngiti ng alkalde sa pekeng sinabi niya. Thank you, Ada. Pupuntahan ko lang ang kaibigan ko to tell him na nandito tayo. Paalam nito. Nakangiti lang siyang tumango. At nang lumabas si Diego, ay mabilis na umikot ang mga mata niya. Agad siyang tumindig at lumabas ng cubicle. Lumapit siya sa mahabang mesa at binasa ang mga dokumento roon. Inayos niya ang suot na salamin na isang smart eyeglasses. Nakita ko na. Kausap niya roon si Janice. Ang kaibigan ang nakaharap sa laptop. Kitang-kita nito ang nangyayari sa loob ng kumpanya. Dahil may maliit na kamera ang suot niyang salamin sa mga mata. Hanggang sa nangihinalang lumingon sa kanyang isang empleyado. Casual siyang ngumiti rito. Don't worry, may permission ako ni Mayor. Paliwanag niya. Nakangiti itong tumango at bumaling na sa kaharap na computer. Ada? Gulat na napalinga si Agatha. Kinakabahan siyang napalunok nang makita ang ama ng alkalde. Anong ginagawa mo rito? Usisa pa ni Cesar. Napaatras siya nang humakbang ang bise. Hey, Dad! Dumating si Diego at humarang sa kanila. Anong ginagawa niyan dito? Mahina nitong tanong. Nahilo siya kaya kami pumasok dito. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi mo dapat hinahayaan na pumasok ang ibang tao rito. Dad, hindi siya ibang tao. She's special. Espesyal? I will just remind you, Diego. She's still a stranger.
Nagharap ang galit na mukha ng mag-ama. Pasimple naman ang ngiti ni Agatha habang pinanonood ang mga itong mataranta. Dahil sa presensya niya sa loob ng pinakatatago-tagong baho ng pamilya ng mga nakaupo sa bayan ng San Vieja. I can trust her at wala naman siyang ibang nakita. Nilingon ng alkalde ang dalaga. Muling umarte si Agatha. Hinawakan niya ang ulo kasama ng paglamlam ng mga mata. Bago pa siya tuluyang bumagsak, ay alerto siyang nasambot ni Diego. Nang magmulat, ay nasa loob na siya ng isang kwarto. May IV na rin siya sa kamay. Napangisi ang dalaga bago bumangon pa upo. Sinulyapan niya ang salamin sa mga mata na nasa tabi ng mesa hanggang sa bumukas ang kurtina. How are you feeling now, Ada? Matamlay agad siyang ngumiti. What happened? Kunwaring tanong niya. Umupo si Diego sa kama. Nag-passed out ka. Pasensya ka na ha? Galit ba ang daddy mo? Sa bagay, dapat nga naman siyang magalit. Nakaabala ko sa may kumpanya ng may kumpanya. Pakisabi na lang kay Vice, pasensya na. Patuloy niya. Nasulyapan niya ang kamay na hinawakan nito. Don't worry, hindi naman galit si Dad. Pinisil pa nito ang palad niya. Lihim naman ang tagumpay ng ngiti sa kanyang labi. Nararamdaman niyang unti-unti na niyang nakukuha ang alkalde at mas lalong dadali ang mga plano niya dahil doon. Nakaharap si Agatha sa laptop. Pinakatitigan niya roon ang ilang video na nakuha ng suot niyang salamin kanina. Ire-report na ba natin to sa mga pulis? Tanong ni Janice sa kanya. Hindi natin alam kung protektado rin sila ng mga pulis dito. Kaya kailangan ko pang mag-ipon ng mga bala para malakas ang lilikhain kong pagsabog. Tumango naman ang kaibigan at nagtanong. Ano nang sunod mong gagawin ngayon? Napangiti siya. Maraming gustong mag-invest sa bayang to at yun ang pipigilan ko. Paano? May naisip ako. Sagot niya. Nasa parking lot si Ronan nang may tumakip sa kanyang bibig at hinila siya. Idinikit siya nito sa sariling kotse. Nandudumilat siya nang sa pagharap magtama ang mata nila ng babaeng na natiling takip-takip ng palad ang kanyang bibig. Agatha? Sumenyas ito nang wag siyang maingay. Susi. Pagmabadali nito. Napakunot noo ang binata. Susi! Ulit ni Agatha. Siya na mismo ang kumuha sa bulsa ng kaharap. Nang makuha niya ang pakay, ay binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Nilingapan niya ang hindi kumikilos na kababata. Hindi ka ba sasakay? Nagtitimping sumunod naman ito habang habol hininga. Marahang inihinto ni Agatha ang sasakyan sa tapat ng isang tahimik na ilog. Kailan ka pa naging carnapper? Bigyan mo ako ng listahan ng mga investors na gustong magtayo ng negosyo rito sa San Vieja. At bakit ko naman gagawin yun? Napatiimbagang si Ronan nang itulak ng dalaga ang leeg niya gamit ang braso. Napasandal ang likod niya sa kinauupuang passenger seat. Gagawin mo dahil yun ang utos ko. Habang magkatagpo ang kanilang mga mata, mahinahong hinawakan niya ang braso nito. Napakurap naman si Agatha at marahang ibinaba iyon bago na paatras. Natitigan ng dalaga ang kababata at sa mga mata nito, naaalala niyang ito lang ang tanging tao na hindi sila tinulak paalis ng bayan. Noong sandaling yon, tila nagising siya sa galit. I'm sorry. Paghingi niya ng pasensya, tahimik siyang tumanaw siya sa bintana. Bakit gusto mong alamin ng mga investor dito sa San Vieja? Seryosong tanong ni Ronan. Dahil hindi karapat-dapat sa bayan na maunlad ang mga tao rito. Sagot ni Agatha. Napahinga ang binata. Kung anong ginawa nila sa pamilya namin noon, yun din dapat ang maranasan nila. Hindi mo kailangan gawin to. At bakit hindi? Galit niyang putol dito nang salubungin ito ng tingin. Natigilan naman si Ronan. Ipinagtulakan nila kami. Nawala sa amin ang papa ko. Anong gusto mong gawin ko sa kanila?
Ganun na ba nilamon na galit ang puso mo, Agatha? Kaya mahirap para sa'yo na patawarin sila? Patuloy nito. Oo, lalo na't hindi nila hiningi yun. Dugtong niya nang tumulo ang luha. Kailan ba sila humingi ng tawad at nagsisisi sa ginawa nilang pagpapalaya sa amin sa bayan na to? Pinanood lang nila ang papa ko habang nag-aagaw buhay. Kaya hanggang ngayon, nanatiling pugad ng masasamang gawain ng lugar na to. Pinalis niya ang mga luha. Mali na pinuntahan pa kita. Dahil sa tingin ko, isa ka na rin sa mga taong bilib na bilib sa mga Buenavista. Akma siyang lalabas ng kotse nang pigilan ng kababata. May kinuha itong papel sa bag at inabot sa kanya. May tiwala ko sa iyo, Agatha. Naipadala mo na ba ang email? Tinabihan ni Agatha si Janice na kaharap ang laptop. Oo, heto ang listahan. Kinuha niya ang mga pangalan ng mga negosyanteng ibinigay ni Ronan bago napatitig sa kawalan. Kinaumagahan ay sa munisipyo ang tungo niya. May dala-dala siyang kape at pastries para sa alkalde. Mayor! Bati niya nang makapasok sa opisina nito. Tipid ang ngiting ginawa nitong tumindig at salubungin siya ng beso. Here, tinalahan kita ng coffee at konting sweets. Mukhang sakto naman dahil parang hindi maganda ang araw mo ngayon. Pasaring niya nang iabot iyon. Thank you, Ada. Have a seat, please. Ipinatong nito ang dala niya sa mesa. Siya naman ay naupo. May problema ba, Mayor? Tanong niya kahit alam na alam niya ang rason kung bakit malayo ito sa laging kumpiyansang alkalde. Naupo si Diego sa tabi niya. Meron lang hindi inaasahan ng mga problema. Ginawa naman nag-aalala ni Agatha ang ekspresyon. Pwede ko bang malaman kung ano ang problema na yon? May iniabot itong papel sa kanya. Pare-parehong email ang natanggap ng mga interested investor at sinisiraan ng mensaheng yan ang bayan ng San Vieja. Nilalaman niya na hindi sapat ang infrastructure katulad ng kalsada, tubig at kuryente para masuportahan ang isang food factory na dapat ipapatayo ni Mr. Lee. Mataas din daw ang pagbebenta ng lupa at hindi na makakatubo ang mga mamumuhunan. Nasa email din na kulang skilled worker dito sa bayan. Kulang na lang iparating ng taong sa likod na yan na walang silbi ang mga tao rito. Pigil ang ngiti ng dalaga. Nagbubunyi ang kalooban niya habang naririnig mismo sa bibig ng isa sa mga Buenavista ang mga salitang yon. Marami pang paninirang nakalagay dyan sa email. Alam mo bang milyon-milyon ang nawala sa amin? Peke ang naging awa niya. Ibig sabihin, naniwalang mga investor sa email ng kung sino? Oo, umatras silang lahat. Nadismaya tuloy ang ilang mga taong ipapasok namin sa trabaho. Hinawakan niya sa braso si Diego. Malalagpasan mo rin to, Mayor, kasama ng minamahal mong bayan. Puno ng pagpapanggap niyang sambit. Salamat, Ada. Nandyan ka. Huwag ka mag-alala, hindi ako basta aalis. Nang yakapin siya nito ay napairap siya. Dahil hindi pa ako tapos. Makahulugan niyang dugtong. Kumalas naman sa kanya ang alkalde. Nakunot noong magtatanong pa lang ito nang may kumatok. Mayor, nasa labas po si Vice. Mabilis itong tumayo. Si Dad, sumunod ka na lang. Sa paglabas ni Agatha ng opisina ng alkalde ay naabutan niya ang mag-ama. Saan ba nanggaling ang buwisit ng mga email na yon? Napangiti siya na makita ang galit na si Cesar. Pulang-pula ang mukha nito at pigil na makakuha ng atensyon. Hindi ko rin alam, Dad. Alam mo ba kung magkano nawala sa atin? Dad, alam ko. Anong alam mo, Diego? Nakaupo kang ang mayor pero hindi mo alam kung sino ang sumisira sa bayan mo. Tuwang-tuwang pinanonood ni Agatha ang mga ito hanggang sa may lumapit sa bise. Ano? Nasa ospital si Papa? Bulalas nito. Napakunot noo siya nang mabilis na lumabas ng munisipyo ang bise, kasunod ang mga gwardya nito. Bumaling naman si Diego sa kanyang pwesto. Ginawa niyang inosente ang imahe. Nagmamadali itong lumapit sa kanya.
I have to go, Ada. Is everything okay? Usisa niya. Sinugod daw si Lolo sa ospital. Mauna na ako. Pinigilan niya ito. Gusto kitang samahan, Diego. Ngumiti ito ng maliit. Nang tumalikod ito, ay doon lang siya napangisi bago sumunod dito. Naabutan nila sa loob ng pribadong kwarto sa isang ospital ang sekretarya ng gobernador. Anong nangyari kay Papa? Nag-aalalang tanong ni Cesar. Vice, inatake ho si Gob sa puso kaya siya nahulog sa hagdan. Tugon ito. Seryosong sinulya pa ni Agatha ang tulog at nakahigang matanda. At tanging puot lang ang nasa loob niya. Lalo na nang maalala kung paano ang mga ito nanood lamang noon sa kanyang naghihirap na ama. Kasalukuyan pa itong malakas noon, pero sa pagkakataon na ito ay parang hindi na makakalaban pa. Hanggang sa pumasok ang doktor. Napatingin siya kay Diego na nagtanong. Dok, kumusta ang lolo ko? The governor is suffering from a mild stroke and because of his current situation, mahihirapan siyang kumilos, magsalita at makabalik sa dati niyang ginagawa. Naging tahimik ang buong kwarto sa naging paliwanag ng doktor. Nilinga ni Agatha ang mag-amang tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Sinisingil na ang gobernador na yan sa lahat ng ginawa niya. Mahinang kausap niya sa sarili. Napalingon naman sa kanya ang bisi at alkalde. Anong sabi mo, Ada? Magkasalubong na kilay na tanong ni Cesar. Tensyonado niya itong tiningnan bago si Diego. Nang marinig nilang isang katok bago mabukas ang pinto, doon nabaling ang kanilang atensyon. Kumusta si Gov? Tanong ni Ronan. Nagtagpo ang mga mata nila ng kababata. Lihim na nakahinga si Agatha. Anong ginagawa mo rito? Bumakas ang inis sa anyo ng alkalde. I came here as soon as I heard the news. Sagot nito. Nakakalungkot talagang nangyari kay Gov. Nang makabawi ay patuloy ang dalaga sa pag-arte. Nang mapalingon ay nagkatinginan sila ni Ronan. Ilang minuto lang ay pinili na ni Agatha na lumabas ng kwarto dahil para siyang sinasakal kasama ang angka ng mga Buenavista. Agatha. Napipilitan huminto ang paa niya. Nagtungo sa harap niya si Ronan. Ikaw bang may dahilan kung bakit nandito si Gov? What the hell do you mean? Irita niyang tanong. Bago sarkastikong ngumiti. Ano bang akala mo? Ako ang nagtulak sa kanya? At dahilan kung bakit siya na-stroke? Pinakatitigan lang siya ng kababata. Sadyang dumating ng panahon para sa Hulyo na yon. At kung tutuusin, kulang pa yun sa lahat ng kasalanan niya. Tumalikod na siya hanggang sa matigilan. Nasulyapan niya ang palad na inabot ng binata. Kailangan mong sumama sa akin. Seryosong sabi nito. Isinakay siya ni Ronan sa kotse at dinala kung saan. Hila-hila siya nito hanggang sa makababa sa isang sementeryo. Ano bang ginagawa natin dito? Binitawan lang siya nito sa tapat ng isang puntod. At nang makita ang pangalan na naroon, ay napakurap siya. Nagtataka niyang nilinga ang kababata. Nahuli ako ng dating nung araw na pinaalis kayo rito. At ang naabutan na lang namin ay si Tito Alfredo. Nang magbaling muli si Agatha sa lapida ng ama, ay tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Kinuha namin ng papa mo. Kahit na lihim, binigay namin ang kapayapaan na karapat-dapat para sa kanya. Patuloy ni Ronan. Mas dumami ang luha ni Agatha bago dahan-dahang napaluhod sa harap ng puntod ng kanyang papa. Hinaplos-haplos niya yon. Papa, nandito na ako. Nakauwi na ako. Naramdaman niya ang paghaplos sa likod niya ng kababata. Alam ko kung gaano kasakit ang nangyari. Pero kung ipagpapatuloy mo lang ang plano mo, lalo ka lang masasaktan. At baka ikaw naman na mapahamak. Mahina nitong dugtong. Nilinga niya si Rona na malungkot na nagpatuloy. Hindi namin kayo natulungan noon. Yun ang pinagsisisihan namin. Kaya lumipat na rin kami ng Maynila. Kaya nangangako ko sa iyo, kung noon hindi ko nagawa na protektahan ka,
Hindi na mauulit yun ngayon, Agatha. Marahan siyang niyakap nito. Ready na kayo? Yes, ma'am. Alam niyo na ang gagawin? Opo, kakain kami sa mga restaurant dito sa San Vieja habang nagla-live at bad feedback at ratings ang ibibigay namin. Very good. Kasalukuyang kaharap ni Agatha ang isang grupo ng mga social media influencer. Ilang araw ang pinalipas niya matapos makita ang puntod ng ama. Ang uunahin niyo ay ang bistro ng pagmamayari ng mga Buena Vista. Kayo nang bahala. Yes, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Sasamahan kayo ng security. Nilinga niya ang lampas sa 10 gwardya. Iyahatid at babantayan nila kayo hanggang sa makabalik sa Maynila. Salamat po, ma'am. Tumango at ngumiti ang mga ito bago sumakay. Sinundan na lang niya ng tingin ng palayong van. Makalipas lang ang oras ay ngiting-ngiti sina Agatha at Janice habang nanonood sa hawak na cellphone. Naroon na sa live ang inutusan nilang grupo. At totoo, halos ang lasang sinasabi ng mga ito. Tingnan mo, Agatha, ang daming nanonood at nag-a-agree na hindi talaga masarap ang pagkain sa restaurant ng mga Buena Vista. Binasa pa ng kaibigan ng isang komento. Ang mahal ng mga pagkain, hindi naman pinagkakaabalan pasarapin. Ang susungit pa ng mga crew. Pagbabasa nito, umiling na lang siya bago kinuha ang cellphone. Oh, sinong tatawagan mo? Si Mayor. Kailangan ko siyang damayan sa mga ganitong panahon. Nakangiti niyang tugon. Pagkatapos ay itinapat ang tenga sa cellphone. Jago, nakita mo na ba ang live? Ang dami nang nakakapanood. Kunwaring nababahalang dagdag niya. Don't worry, papunta na ako sa bistro. Napakunot noo siya sa narinig na pag-start nito ng kotse. Humanda sa akin ang mga influencer na yan. Sandali! Buwisit! Bulalas ni Agatha nang ibaba nito basta ang tawag. Bakit? Takang tanong ni Janice. Mabilis niyang kinuha ang bag. Dito ka lang muna, may pupuntahan lang ako. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay. May humintong kotse sa tapat niya. Nang ibaba ang bintana ay naroon si Ronan. Sakay na. Agad siyang sumakay sa passenger seat. Ikaw bang may padala ng mga taong yun? Tanong nito habang seryosong nagmamaneho. Ikaw, bakit ka nasa labas ng bahay ko? Tanong niya imbes na sumagot. Sinabi ko na, poprotektahan kita. Seryoso siyang napalinga kay Ronan. Sandaling sinalubong naman ito ang mga mata niya. Baka madamay ang mga kabataan na yun sa galit ng mga Buena Vista. Nang huminto ang kotse, ay akmang bababa si Ronan nang pigilan niya sa kamay. Napatingin ito sa kanya. Ako nang bahala. Naghinang ang mga mata nila. Mag-ingat ka, Agatha. Lumabas siya sa kotse. Nagmamadaling pumasok sa restaurant. Naabutan niya ang nagagalit na si Jago. Sinulyapan at tinanguan niya ang isang kasabwat na may hawak na cellphone. Itinapat nito ang kamera sa alkalde. Jago! Alerto niyang pinigilan ito nang akmang lalapit sa mga food vloggers. Tama na! Get out of here, Ida. Tuturuan ko lang na leksyon ng mga batang to. Bakit po ba kayo nagagalit, Mayor? Masama na po bang magsabi ng totoo? Tanong ng isa. Natahimik ang lahat. Mayor, nakatingin na sa iyong lahat. Bulong ni Agatha. Napatingin naman ito sa paligid at tila na himasmasan. Hinawakan niya ito sa braso. Halika na. Nang tumalikod, ay nginitian niya ang mga kasabwat. Dinala niya ang alkalde sa loob ng opisina. Hindi mo na dapat pinatulan ng mga batang yon. Inukupahan ni Agatha ang silyang kaharap ni Jago. Napaatras siya nang bigla itong suminghal sa mukha niya. Naririnig mo bang sinasabi mo? Sinisiraan nilang restaurant namin sa publiko. Napangisi ang dalaga. At sa inasal mo kanina, siguradong sira ka na rin sa kanila. Diretsyong sagot niya. Bakit ba silang kinakampihan mo? Gigil nitong tanong
nang hawakan ng kanyang braso. Tuwid na nakipagtagisan siya ng tingin dito. Nagising lang siya sa galit nang bitawan siya ni Diego. Umalis ka na. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Tahimik siyang lumabas ng opisina. Nanginginig ang laman niya habang nakakuyom ang mga kamao. Nang makalabas ng restaurant ay naroon pa rin ang kotse ni Ronan. Sumilip ito sa bintana. Meron ka bang alam na boxing gym dito? Tanong niya. Tumango ang binata. Dinala siya nito sa isang tagong boxing gym. Kapapasok pa lang sa loob ay hinubad na niya ang suot na blazer at humablot ng boxing gloves. Nanatiling pinanonood ng seryosong si Ronan, ang dalagang galit ang bawat suntok sa punching bag. Agatha. Aniya, pero nagpatuloy lang ito. Hanggang sa matigilan, nang sumuntok ay palad niya ang tinamaan. Nagsalubong ang mga mata nila. Marahan niyang hinawakan ang kamay nitong may gloves bago dahan-dahang ibinaba. Ikaw lang din ang mapapagod. Konti na lang, Ronan. Konti na lang ang pagtitiis ko. Naiiyak niyang sagot. Marahan itong hinawakan ang kabila niyang pisngi. Kung pagod ka na, sabihin mo lang sa akin. Tuluyang tumulo ang mga luha niya nang tumango. Niyakap siya ni Ronan. May luha siya nang ihilig ang ulo sa dibdib nito. Buwisit na nilingan ni Agatha ang tumunog na cellphone. Hindi pa man sumisikat ang araw, ay panay na ang tawag ng alkalde. Kung hindi ko lang kailangan tong walang kwentang lalaki na to, kahapon ko pa to in-uppercut. Yang walang hiyang mayor na yan ang tulay natin, kaya sagutin mo na. Sagot ni Janice. Baka kung hindi mo pa sagutin yan, tuluyan siyang manghinala sa'yo. Patuloy nito. Kumpiyansa siyang umiling. Hindi siya ganun katalino para makuha na ako ang punot dulo ng lahat ng nangyayari sa kanila. Dahil ang totoo, nakuha ko na siya. Nakangisi niyang saad. Kaya lang naman siya naging mayor dahil sa tatay at lolo niya. Di wala nga paperwork sa lamesa niya sa munisipyo eh. Kinuha niya ang cellphone habang nakataas ang isang kilay. At wala silang kaalam-alam na ako ang batang tinanggihan nila ng ama at ng tahanan. I'm really sorry, Ada. Sinalubong agad si Agatha nang humihingi ng tawad na si Diego nang makapasok siya sa restaurant nito. Hinawakan ng alkalde ang kamay niya. Sorry kung nasigawan kita kahapon. Sinilip-silip pa nito ang mukha niya. Pinanatili ng dalaga ang malungkot na anyo. I promise, hindi na yun mauulit. Pasimpleng bumitaw si Agatha sa alkalde bago tumingin sa loob ng walang katao-taong restaurant. Pagkatapos ng live ng mga influencers na yun, walang nagpunta rito para kumain. At dahil din doon, marami na rin mga turista ang nag-cancel ng pagbisita nila rito sa San Vieja. May nakakuha rin ng video ko na nagwawala rito sa loob ng restaurant at sinisigawan ng mga batang yun. And I'm really worried na makaabot yun sa local government. Baka gumawa sila ng aksyon at masuspend ako o matatanggal sa pwesto. I can't let that happen, Ada. Siguradong madidisappoint si Dad. Gulong-gulo nitong sinapo ang ulo bago umupo sa malapit na silya. Habang nakayuko ang alkalde, ay nakangiti niya itong pinagmasdan. Hindi niya inaasahan na ganito kadali niyang masisira ang lahat nang meron na ang natitirang alas ng mga Buena Vista. Diego! Napalingon sila sa galit na boses na yon. Mabilis siyang umatras nang sumugod ang ama ng alkalde. Dad? Takot na sambit nito. Kinuwelyuhan agad ito ni Cesar habang gigil na gigil ang muka. Ano na namang kapabayaan ang ginawa mo? Hayaan niyo ako makapagpaliwanag, Dad. Magpaliwanag? Takot na napapikit ang alkalde, nagigil itong alugi ng ama. Hindi lang negosyo natin ang nasira, pati na rin ang pagka-mayor mo. Bakit hindi mo nagawang kontrolin ang sarili mo? Alam mo ba kung gaano namin pinaghirapan ingatan ng lolo mo ang lahat ng to? Hindi mo alam dahil hanggang ngayon para ka pa ring isang bata. Nanggagalaiti si Cesar nang pabalyang bitawan ng anak. Dad, kung nag-isip ka at inayos ang problema, nakuha mo sanang simpatsya ng mga tao. Kulang na lang ay popcorn para talagang masiyahan si Agatha sa tila isang pelikula na pinanonood.
Naidiretso niya lang ang likod nang magbaling ang busy sa kanya. At ikaw naman, anong alam mo? Tanong nito. Wala ho, Vice. Akma pa itong lalapit nang may humarang sa kanya. Vice. Naroon si Ronan na kontrol-kontrol ang hingal. Mr. Gadesa? Sandali siyang sinulyapan ng kababata. Nagkakagulo ho ang mga tao sa plaza. Pagbibigay alam ng binata, kinuha nito ang cellphone at inabot sa gobernador. Malutong na napamura ang gobernador at nang lingunin nito ang anak ay isang masamang tingin ang ibinigay nito. At may masama pa ho akong balita. Pati ang mga kaibigan ko, inatras na rin ang plano nilang negosyo sa bayan. Dagdag ni Ronan. Stress na nahagod ni Cesar ang ulo. Kailangan niyo silang harapin. Napatingin ang mag-ama at si Ronan sa seryosong si Agatha. Mangako kayo sa kanila. Maniniwala sila sa kahit na anong sasabihin niyo, Vice. Dagdag niya pagkatapos ay humakbang. Malaki ang tiwala nila sa inyong mga Buena Vista. Kahit anong galing sa bibig niyo, susundin nila. Patuloy niya. Vice. Si Ronan naman ang nagsalita. Mga nasasakupan niyo sila. Kung hindi niyo sila haharapin, lalo lang sila magpoprotesta laban sa inyo. Dugtong nito. Napasigaw na lang ang bise bago nilinga ang anak. Ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Sumama ka sa akin sa plaza at haharapin natin ang mga taong yun para tapalan ng pera. Akma nang maglakad si Cesar nang mapahinto nang makitang sinulyapan ni Diego ang dalawang maiiwan. Unahin mo ang gulong sinimulan mo. Wala itong nagawa kung di bagsak ang mga balikat na sumunod sa ama. Nakangiti namang sinundan ng tingin ni Agatha ang paglabas sa restaurant ng problemadong alkalde at bise. Hindi ko man inaasahan, ganito palang magiging resulta ng mga plano. Hindi ko na sana problema si Governor, pero may isang bala pa ako para sa kanya. Nakangisi niyang sabi. Umikot siya para maglakad nang harangin ni Ronan. Seryoso nitong sinalubong ang mga mata niya. Saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos sa matandang yon. Maglalakad na siya nang hawakan ng kababata ang kanyang mga braso. Napipikon siyang nagpumiglas dito bago ito pinanlakihan ng mga mata. Ano bang problema mo? Agatha. Ada. Mariin na pagtatama niya. Huminga ng malalim ang nagtitimping binata. Narinig mong sinabi ko, nagkakagulo na sa plaza at may mga bantay na gwardya kay Gov. Gusto mo mag-ceasefire ako? Sarkastiko niyang tanong. Pasensya ka na, wala yan sa warbook ko. Please. Akala ko ba poprotektahan mo ko? Nagkatitigan sila. Kung hindi mo kaya, huwag mong gawin. Hindi mo rin kailangan mag-alala sa akin. Hindi ko naman yun kailangan. Baka nakakalimutan mo. Nasaksihan ko ang pinakamasakit na sandali ng buhay ko. Kaya ngayon, tingin mo maya-atrasan pa ako? Hindi inaalis ni Agatha ang mga mata kay Ronan nang ialis ang kamay nitong nakapigil sa braso niya. Kayang-kaya kong sarili ko. Mabigat na paghinga na lang ang nagawa ng binata nang lampasan ng kababata. Tinanaw na lang niya ito palayo. Habang abot-abot ang takot sa dibdib. Takot na dala-dala niya noon. Nagsinubukang iligtas ito pero hindi niya nagawa. Alam niya, nakikita niya sa mga mata ni Agatha ang itinanim na galit nito sa mga Buena Vista at mga taga San Vieja. At tila mahihirapan siyang pakalmahin ng apoy na nakikita niya sa magagandang mga mata nito. Sa isang ospital nagtungo si Agatha. Nang silipin ang tapat ng kwarto ng gobernador, ay may dalawang gwardyang nakatayo roon. Hanggang sa mapatingin siya sa nurse na dumaan, agad siyang may naisip na paraan para makapasok sa silid nito. Hinarang si Agatha ng gwardya sa pinto. Sinalubong niya ang tingin nito. Magra-rounds po ako. Pauna niya. Hinagod siya ng tingin ng gwardya mula ulo hanggang paa, suot ang uniforme ng nurse. Nakipagsukatan siya ng tingin dito. Bago lang ito umalis sa tapat ng pinto. Wala siyang kabang pumasok sa loob. At nang maabutan ng nakamulat na matanda, ay napangiti siya. Naroon ito,
sa tapat ng nakasaradong bintana. Hirap nitong itinaas ang kamay bago hirap na nagsalita. Nagtungo siya sa harap nito habang ang mga kamay ay nasa bulsa. "Huwag muna kayo magsalita, Gov. Makakasama sa inyo yan." Sarkastiko niyang sambit. Sinulyapan niya ang oxygen na nakasuot sa ilong nito. "Nalulungkot ba kayo rito? Gusto niyo bang makarinig ng kwento?" Sunod niyang tanong. 15 years ago, may isang pamilya ang pinagtabuyan ng sarili nilang bayan. Simula ni Agatha. Kitang-kita niya kung paano naging tensyonado ang anyo ng gobernador. Malakas ang laban ng padre de pamilya sa pagkakaalkalde nung panahong yon. Pero pinagbintangan siya at ang pamilya niya sa pagpapasabog ng isang plaza. At bago pa tuluyang manalo, nagawa na nilang ipatumba si Alfredo. Napalitan ng takot ang tensyon sa mukha ng matanda nang ilabas niya ang injection mula sa bulsa. Pailalim niya itong tinitigan. At alam niyo bang susunod sa kwentong yon? Kung anong nangyari sa batang naging saksi sa mga walang pusong taga San Vieja? Umiling-iling ang matanda at hirap na umatras sa pagkakaupo. Nagplano ang batang yon na gumanti. At gusto niyong malaman kung nasaan na ang batang inalisan ninyo ng ama? Mabilis siyang lumapit sa tenga ng matandang tila na estatwa. Inalis niya ang suot na face mask bago bumulong dito. "Heto, at kasama niyo." May ngising niyang wika. Sindak na nilinga siya ng gobernador. Akma niyang itataas ang hawak na injection nang biglang bumukas ang pinto. Naroon ang 2 gwardya kasama ang isang nurse. "Sino ka?" Sigaw ng gwardya. Alerto niyang ibinalik ang face mask. "Kunin siya!" Alertong kumilos si Agatha. Nang harangin ng gwardya ay isang malakas na sipa sa ibabang parte nito ang ginawa niya. Namimilipit itong napasandal. Nang lapitan pa ng isang gwardya ay hinagip niya ang braso nito at pinilipit. Sa pagharap ay isang suntok ang nagpahiga rito. Kasual na pinagpag ni Agatha ang 2 palad at nasulyapan ang takot na nurse. Nilingon niya ang gobernador na nakahawak sa dibdib at hirap na inumpisahan ang pangalan niya. Tulong!" Sigaw ng nurse at nagmamadaling lumabas ng silid. Kinuha na niya ang pagkakataon na iyon para umalis. "Ano? May nakapasok sa kwarto ni Papa at pinagtangkaan siya?" Sikip ang boses ng bise habang kaharap ang 2 gwardya. Sinulya pa nito ang amang kinailangan turukan ng pampatulog para kumalma sa nangyari. "Paano kayo natakasan ng isang babae lang, ha? Magpasalamat kayo, hindi niya talaga tinuluyan si Papa. Kung hindi, kayo ang isusunod ko." "Dad, gising na si Lolo." Bulalas naman ni Diego na agad tumayo sa tabi ng kama ng matanda. "Papa, anong nangyari?" Tanong ni Cesar. Hirap nitong sambit. Nagkatinginan ng mag-ama. Agatha." Puno ng takot ang mga mata nito habang pilit na binibigkas ang pangalan na iyon. "Agatha?" Ulit ni Diego. "Sinong Agatha ang sinasabi ni Lolo, Dad?" Baling ng alkalde. "Hindi ko rin alam." Nanginginig ang kamay ng gobernador nang hawakan ng apo. "Kumalma ka, Lolo." Hinawakan ni Cesar ang kamay ng ama. "Sino si Agatha, Papa?" Hanggang sasapuhin nito ang dibdib. Kasalukuyang tumatakbo si Agatha palayo. Sinusundan siya ng ilang gwardya ng ospital nang may humintong sasakyan. "Ronan, sumakay ka na." Agad siyang sumakay at tuluyan ng inalayo ng kababata roon. "Anong ginagawa mo sa ospital?" Tanong ni Ronan nang huminto sa pagmamaneho. Hinubad niya ang suot na face mask. Ganoon na rin ang uniforme. Nanatiling sando ang panloob niyang suot-suot. "Hindi mo naman siguro tinuluyan si Gov." "Tinakot ko lang si Gov ng multong ginawa nila." "Agatha." Seryoso niyang nilinga si Ronan. "Hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko dudumihan ang mga kamay ko dahil lang sa kanila.
dahil masigit pa doon ang nararapat para sa mga Buena Vista. Natahimik ang kotse. Itinuo ni Agatha ang mga mata sa unahan. Narinig na lang niya ang malalim na paghinga ng kababata. Are you okay? Basag nito sa katahimikan. Oo, huwag ka mag-alala. Ano ng plano mo? Ngumiti siya. Malapit na nila akong makilala. Hindi pa man nakakalapit sa bahay, ay natanaw na ni Agatha ang kotse ni Diego sa harap ng gate. Agad niyang hinawakan sa braso si Ronan. Dito na lang. Bakit? Sinundan nito ng tingin kung saan nakatutok ang atensyon niya. Si Mayor. Akma na siyang lalabas ng sasakyan. Sandali, Agatha. Nakakunot noon niyang sinulyapan ang palad nitong pigil ang kamay niya. Baka alam na niya na ikaw nagtangka sa lolo niyo sa ospital. Akong bahala. Akma na siyang muling bababa nang hindi siya bitawan nito. Sa halip ay hinila siya at hinalikan. Hindi niya magawang kumilos ng sandaling iyon. Marahan din itong lumayo sa kanya. Hinaplos-haplos pa ang magkabila niyang pisngi. Ingatan mong sarili mo. Sandali niyang pinakatitigan ng kababata bago tumango. Doon lang siya nito maingat na binitawan. Higit-higit niya ang hininga nang bumaba sa kotse. Na maglakad ay hindi niya napigilan ang lumingon kay Ronan na nananatili siyang pinagmamasdan. Ada. Natauhan lang siya nang marinig ang boses ng alkalde. Binalingan niya ito at ngumiti. San ka ba nagpunta? Inis na salubong nito na ikinakunot noon niya. Pansin niyang wala itong kasamang security. Kung kailan kita kailangan, wala ka naman. Natitigan niya si Diego nang hawakan siya sa magkabilang braso. Ano ba talaga tayo, Ada? Gusto mo naman ako, di ba? Akma nitong ilalapit ang mukha sa kanya. Pero automatiko siyang nakaiwas. Malakas niyang binalya ang alkalde na tumalsik. Nang matauhan siya, ay agad niyang nilapitan ito at inalalayan tumayo. I'm sorry, Diego. Hindi ko sinasadya. Nakahawak ito sa tagiliran nang tumindig. I understand. Maayos naman tayo, di ba? Pilit na tumango si Agatha. Oo naman. Niyakap siya nito. May problema ba, Diego? Nang humarap ay sinilip niya ang mukha nito. Anong nangyari? May nagtangka sa buhay ni Lolo nung nasa ospital siya. Ano? Peke ang pagkabigla sa anyo ng dalaga. At ang babaeng yun ay si Agatha. Lihim ang kanyang naging ngisi. Sino naman siya? Dating taga San Vieja. Tingin namin, lihim siyang bumalik dito para sa amin. Pinagtangkaan niya ang buhay ni Lolo at siguradong ako osidad ang isusunod niya. Pinakatitigan ni Agatha ang pangamba sa mukha ng alkalde. I don't know what to do. Baka nasa malapit lang siya. Tumingin pa ito sa paligid. Dahan-dahan naman siyang lumapit dito. Malay mo, nasa harap mo lang pala siya. Marahang lumingon si Diego sa kanya. Uuwi na ako. Nagmamadali itong sumakay ng kotse at pinaharurot iyon. Pailing-iling si Agatha nang tanawin ng sasakyan na palayo. Malapit ng katapusan ninyong mga Buena Vista. Ada! Nilinga niya si Janice na bumaba ng hagdan habang nakayuko. Hinawakan siya nito sa braso at ipinasok sa loob ng bahay. Umuwi na ba si Mayor? Oo. Hay, kanina pa siya kumakatok. Katulad ng bilin mo, hindi ako lumabas ng bahay. Kanina pa siya parang balisa. Napangisi si Agatha. Teka, ikaw bang dahilan kung bakit parang masisiraan na ng ulo si Mayor? Alam na nila na nakabalik na ako. Ano? Eh di umalis na tayo. Hinawakan niya sa kamay ang kaibigan na natigilan. Hindi pa ako pwedeng umalis. Ang alam lang nila, bumalik na si Agatha pero hindi pa nila nakikita kung sino siya. Dahan-dahang napatango ang kaharap. Magpapakilala ka na sa kanila? Matiim ang tingin niya nang tumingin sa malayo. Kapag nagpakilala ako sa kanila, sisiguraduhin kong
Para akong isang malupit na bagyo na dadaan sa bayan ng San Vieja. Para hindi nila ako makalimutan. Katulad kung paano ko sila hindi nakalimutan. Kailangan nilang tandaan ang pangalan ng batang pinagkaitan nila ng ama. Mariin niyang dugtong. Kinuha ni Agatha ang cellphone. Hello, Lito? Ma'am Agatha. Nakahanap ka na ba ng mga tao? Yes, ma'am. Kailan niyo po ba gustong bumiyahe kami dyan? Sa makalawa. Sa ngayon, magplano muna tayo. At ikaw na lang ang magsabi sa kanila. Yes, ma'am. Ano po bang gagawin namin? Tumaas ang kilay niya. Gusto kong sirain niyo ang lahat ng poste ng kuryente. Abalahin niyo ang mga daanan papunta rito sa San Vieja. Maliwanag ba? Ako na bahala sa lahat-lahat, ma'am. Salamat, Lito. Nilingon ni Agatha si Janice. Huling gera na ba ang araw ng fiesta? Tanong nito. Seryosong hinawakan niya ito sa kamay. Mauna ka nang bumalik ng Maynila. Ha? Paano ka? Tatapusin ko munang masaya nilang pesta bago ako susunod sa iyo sa Maynila. Magiging maayos ka ba rito? Naalala niya si Ronan kaya kumpiyansa siyang tumango at ngumiti. Bukod sa iyo, meron pa akong tanging taong natitira rito sa San Vieja. Sino naman? Makikilala mo rin siya, kaya sige na. Binitawan na niya ang kamay nito. Mag-impake ka na. Magpapatawag ako ng service at security para samahan ka pabalik hanggang Maynila. Mag-ingat ka rito, Agatha. Hihintayin kita sa Maynila. Nagyakap silang dalawa. Nang pumasok ang kaibigan sa bahay, ay kinuha niya ang cellphone. Ronan? Ayos ka lang? Tanong agad nito. Oo, ayos lang ako. Gusto ko lang sabihin na sa darating na fiesta ng bayan, ay aalis na rin ako rito. Sasamahan kita. Magkita tayo sa fiesta. Ibinaba na niya ang tawag bago napahinga ng malalim. Sandali siyang tumingala sa langit. Papa, malapit na matapos. Mabibigyan ko ng hostisya ang ginawa nila sa inyo. Naiiyak niyang sabi. Ano? Agad na napatayo ang bise habang kaharap ang isang security. Nakaharang ang mga poste sa highway? Opo, Vice. Nagkakagulo rin ang mga tao dahil walang supply na tubig at kuryente. Hindi na alam ng sekretary ninyo kung paano magpapaliwanag sa mga taga San Vieja dahil parang binagyo ng walang ulan ng bayan natin. Para tayo nasalanta na hindi natin nakikita kung saan galing. Vice, anong gagawin natin? Malakas ang naging sigaw ng bise habang pabalik-balik sa paglalakad. Nasaan ang mayor? Kasalukuyang paikot-ikot si Diego sa labas ng munisipyo. Nakatapat sa tenga nito ang hawak. Bakit ba hindi ka nasagot, Ada? Kailangan kita ngayon. Nagulat ito nang may umagaw ng hawak na cellphone. Sino bang pinagkakaabalahan mo? Dad? Sinulya pa nito ang inagaw ng ama. Yung Ada na naman ba, ha? Alam mo ba kung anong nangyari sa nasasakupan mo? Ano bang gusto niyong gawin ko, Dad? Kasi ako, hindi ko na alam kung paano maibabalik sa dati ang bayan na to. Ginagawa ko naman ang lahat ng utos niyo eh. Pero naguguluhan na ako. Sino ba si Agatha? At bakit siya naghihiganti ng ganito? Natahimik ang bise. Siya lang ang tingin kong gumagawa na ganito sa bayan natin. Ano bang atraso niyo sa kanya? Problemadong nahagod ng alkalde ang buhok. Hindi natin siya nakikita, pero alam natin na nasa paligid lang siya. Paano kung... Kinuwelyuhan ito ni Cesar. Ayusin mo nga ang sarili mo. Nakikita mo bang sarili mo, Diego? Walang buena vista ang nababahag ang buntot. Si Agatha ay isang anak lang na tumatakbong mayor noon. Kung napigilan namin ang pagkapanalo ni Alfredo, magagawa rin natin yun ngayon sa anak niya. Makinig ka. Doon lang bumaba ang boses ng bise bago pinakatitigan ng anak. Babae lang ang Agatha na yun. Wala siyang laban sa ating mga Buena Vista. Mahuhuli rin natin siya at muling palalayasin ng San Vieja. Siguradong anito. Natigilan si Ronan na makalabas si Agatha sa gate
Sa suot nitong itim, lahat mula sa malaking sombrero, salamin sa mata, damit at sapin sa paa ay tila ito may ipinagluluksa. Agatha, ano yung suot mo? Hindi pwedeng hindi maayos ang suot ko para sa araw na to. Nakangiti nitong sagot bago na unahang maglakad patungo sa sasakyan. Wala nang nagawa ang binata kundi sumunod. Huminto ang magarang kotse sa plaza. Sigurado ka na ba rito? Tanong ni Ronan. Oo naman, ako kaya ang bida sa kwentong to. Dire-diretsong naglakad si Agatha. Malinaw niyang naririnig ang ingay ng mga tao nagrereklamo sa gutom, sa naputol na supply ng kuryente at tubig. Nang madaanan ni Agatha ang isang opisyal na may hawak na megaphone, ay inagaw niya yon. At nang akmang lalapit ang lalaki sa kanya, ay humarang agad ang seryosong si Ronan. Ipinagpatuloy ng dalaga ang paglalakad sa gitna ng plaza. Sa bawat malalampasan niyang mga tao, ay tumatahimik ang mga ito. Hanggang sa itapat niya sa bibig ang megaphone. Kumusta mga taga San Vieja? Masakit sa tenga ang nilikha ng tunog mula sa megaphone, kaya mabilis niyang nakuha ang atensyon ng mga ito. Hay! Tingnan niyo mga sarili niyo ngayon. Nangangamoy, nagugutom, at kaawa-awa ang kalagayan. Nagustuhan niyo bang dala kong palabas? Muling umugong ang bulungan. Isa lang ang tanong ng mga ito. Yun ay kung sino siya na ikinangiti niya. Hindi niyo na ako matandaan? Tumanaw siya sa malayo bago kunwaring tumaltak. Ang tagal naman dumating ng mga honorable nating bisita. Pero mga walang hiya namang mga opisyalis ng bayan. Para sabay-sabay niyo na ako makilala. Hanggang sa matanaw niya ang bisi at alkalde na dumating. Nahati ang mga tao. At sa gitna dumaan ang mag-amang napapalibutan ng mga gwardya. Matapos siyang nasasabik na kumaway sa mga ito, ay sumenyas naman siya sa pinagsamang tauhan niya at ni Ronan. Alertong lumapit ito sa likuran nila. Muli niyang binalingan ang mag-amang Buenavista. Mabuti naman, nakarating kayo ng matiwasay, Vice at Mayor. Ba't sino ka naman? Bakit ka nagkakalat dito? Tanong ng galit na bise. Akmang lalapit ito nang itapat niya sa mukha nito ang megaphone, kaya napaatras. Ako ang bagyo sa bayan ninyo. Datahimik ang lahat, bakas ang pagtataka sa anyo ng mga kaharap, kaya marahan niyang hinubad ang salamin sa mga mata. Ada? Sinulyapan niya si Diego na nagtataka. Nakangiti siyang umiling. Nagkakamali ka, hindi yun ang pangalan ko. Mabilis din naging panganib ang kanyang itsura. Ako si Agatha. Awang ang labi ng mga ito. Agatha Vicencio, ang nag-iisang anak ni Alfredo Vicencio, ang natakbong mayor noon na pinatahimik ninyo. Galit niyang dagdag ng pakatitigan ng bise. Pagkatapos ay inilibot niya ang paningin sa bawat kababayan at tila binalik siya niyon sa 15 taon na nakalipas. Ako ang batang pinagtabuyan niyo sa bayan na to. Para namang natuod si Diego sa nalaman. Manang-mana ka sa tatay mo! Lalapit si Cesar nang humarang si Ronan sa kanya. Pati ikaw, Mr. Gadasa? Tanong nito sa binata. Hindi sumagot si Ronan at sinulyapan lang ang sariling security na lumapit naman agad para paligiran sila. Marunong ka bang magbilang, Vice? Pag samasamahin niyo man ang mga security niyo, hindi kayo mananalo. Kaya tanggapin niyo na lang. Lumapit si Agatha kay Cesar. Nasa pagkakataon na to, kayo naman ang talo. Hindi niyo inaasahan na ang katulad kong bata lang noon ang sisira ng bayan niyo. Niloko mo ko, Ada. Agatha? Hindi alam ng natauhan na alkalde ang itatawag sa kanya, kaya napangiti siya. Kasi madali kang mapaikot, Diego. At hindi na ako magtataka na walang patutunguhan ng San Vieja dahil parang bata ang mayor nila. Umalis ka na rito kung ayaw matulad sa tatay mo. Seryosong banta ng bise. Napaseryoso ang dalaga. Hindi mo ko kailangan ipagtulakan. Aalis ako sa bulok na bayan niyo. Tapos na ako sa San Vieja. Ganon na rin sa mga walang hiyang katulad ninyo.
Bakas ang matinding galit ng mag-ama. Nakatitig siya sa mga ito nang kunin ng cellphone. Hello? PNP Chief Gallo? Natanggap niyo na ho ba ang mga ebidensyang pinadala ko? Mula sa ilegal na kumpanya ng mga Buena Vista, korupsyon, at mga ilegal nilang gawain? Lumaki ang takot na mga mata ni na Cesar at Diego. Natanggap niyo na ho? Nakangiti niyang kumpirma. Tumigil ka na! Nang akmang lalapit muli ang bise, ay hinugot ni Agatha ang baril. Itinutok niya ito sa mastermind ng pagpapatumba sa kanyang ama. Subukan mong lumapit, Cesar. Hindi ako magdadalawang isip na gawin sa iyo ang ginawa mo sa papa ko. Wala kang ebidensya. Natigilan ito nang umisi siya. Sa kulungan na ang diretsyo mo pagkatapos ito. Dahil ang inutusan mo noon, nasa akin na. At siya ang magiging patunay na ikaw ang nagplano ng lahat laban sa pamilya ko. Hindi! Hindi yan totoo! Lalapit ang mga tao sa kanila nang itapat niya sa mga ito ang hawak. Malaki ang kasalanan ninyong lahat sa amin. Ang pagtabuyan kami sa sarili naming bayan at sisihin sa kasalanan na hindi namin ginawa. Tuluyang tumulo ang luha niya. Natahimik naman ang mga taga San Vieja. Kayo ang dahilan kung bakit ako naging bida kontra bida sa kwentong to. Gigil niyang hinawakan ang gatilyo nang may maingat na pumigil doon. May luha niyang nilinga si Ronan. Agatha, parating ng mga pulis para mag-imbestiga. Anito pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba at kinuha ang baril sa kamay niya. Tapos na, Agatha. Doon nila narinig ang sirena ng mga sasakyan ng pulis. Nagpulasa naman ang mga tao. Hinawakan ni Ronan ang kamay niya at inilayo. Hindi na sila nagawang sundan na mag-amang Buena Vista nang pusasan ito ng mga pulis. Nang araw na yon ay bumalik si Agatha kasama si Ronan pabalik sa Maynila. Sinalubong naman siya ng kanyang ina. Makalipas lang ang buwan, nabalitaan niya ang pagkakakulong ni Diego at Cesar dahil sa mga ilegal na negosyo ng mga ito. Habang ang San Vieja ay may iba nang namumuno na pilit na pinapabango ng bayan. Sa lahat ng nangyari ay alam ni Agatha na nabigyan na rin niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama. Ganoon na rin ang pagpapaalis sa kanila sa bayan. Ngayon ay nasa Maynila na siya kasama ang ina at si Ronan. Payapa silang bumuo ng pamilya ng lalaki